Ikaapat na zona. Siyempre, nandun no, dinaluhan ho yun ng mga, kung ano, ng mga lahat na dignitaries, nandun no, diplomatic corps. At isa ho sa naging tampok din ho yung sa pahayag ho ng Pangulo, sabi niya, then and now, then as now, sabi niya, no, ay nananatili po ang foreign policy ng Pilipinas na friends to all, enemy to no one. Ayan. Ayan, dyan ho ang pundasyon no, ng foreign policy ho ng ating bansa. Batay po yan sa pinakahuling zona ho ng Pangulo. Nasa linya po natin si Ginoong Herman Chu Laurel, si Kamentong, taga-Pangulo po ng Asian Century Philippines Strategic Studies. Hingi po tayo ng kanang reaksyon dito po sa tatapos na zona ng Pangulo, partikular po pagdating dito sa tinatawag na Foreign Affairs. Magandang umaga po, Kamentong. Salamat po sa pagtanggap sa tawag ng Abante Radio. Good morning. Good morning ka Benji, sa SONA, sorry na. Wala po mangyayari sa mga Sorry na. pinagsasabi po. No, sorry na talaga dahil pang-apat na SONA to, no? Pang-apat na SONA at so far everything has been deteriorating at lahat ng hina-highlight po ng mga balita sa mga malalaking mainstream media, yung ilang issue na tungkol sa flood control project, for example, na iimbestigahan daw, mahiya daw sila. Lahat po kasabwat po niya no? Martin Romualdez, Saldico, yung mga pinakamalaking nakakuha po ng flood control ng mga pondo. Sila Suarez, sila Aurelio Gonzales, Manix Dalipe, Congressman Manix Dalipe, Edwin Guardiola. Lahat kasangkot niya dyan sa ruling party niya paano niya iimbestigahan yan? And of course, we don't know kung anong kamay din niya sa cake na yan na pinagsamantalahan itong mga alagad niya sa Kongreso. Yung health, yun ang pinagmamalaki din. Go ahead ka. Sabi po habang nabanggit ng Pangulo, palakpakan nagpapalakpakan ng matindi, may hiyawan pa Hindi ba sila kinakalibutan lalong-lalo na lahat yun pork barrel. Oo nga At saka nakakilabot talaga kasi itong mga corrupt diyan sa Kongreso. Alam naman nilang lahat ang katotohanan dyan at sila 90% sa kanila ay participant dyan sa corruption po ng Kongreso. That's why wala pong mangyayari habang ganyan ang eleksyon natin at ganyan ang mga nagkokontrol ng legislatura po natin. Kamentong, ang tanong ko po lang ay dino sa binanggito ng Pangulo sa foreign policy. Ano ang nakikita niyo po doon, Kamentong? Well, sabi niya, inulit niya yung mantra po ng ating Department of Foreign Affairs sa panahon pa po ni Duterte, friends to all and enemy to none. But alam po ninyo talagang yan na naman ang sorry na talaga kung maniwala kayo diyan dahil po ang linaw-linaw, mas malinaw pa sa sikat ng araw pagdating ng umaga, ng tanghali na yan ay malaking kasinungalingan dahil nandyan ang siyam na US military bases na sinasabi po ng ating saligang batas. Bawal yan since 1991. Andyan yung mga intelligence operations ng mga Amerikano. Andyan si Raymond Powell, yung ex-US Air Force Colonel na nagmamando po ng operations na dito sa propaganda na nasa ibabaw po ni Tariela, nila Trinidad and so on, ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. We are not in control and nakita po natin doon sa huling negotiation sa taripa ng Estados Unidos, zero tariff sa American exports to the Philippines pero 19% taripa sa mga exports ng Pilipinas to the United States. Now, ang nakakalimutan ng maraming mga tao, yung zero tariff po ng Amerikanong exports to the Philippines, which is primarily agricultural, ay makakasira po sa ating agricultural sector. Tayo yung nag-i-import ng mga $500 milyong na mga meat products from the United States at sometimes pati itlog po na may mga taon na malaki po tayong ini-import po dyan sa Estados Unidos. Yung ating mga magsasaka, mga poultry raisers, hog raisers, beef raisers matatamaan ng zero tariff yan, matatamaan ng kompetisyon na walang kalaban-laban. So sa health naman, let's stick to the foreign policy. So ang malaking ating mga pakinabang nung panahon ni Duterte at nung panahon pa ni Marcos Sr., galing sa China, ay lahat po nawala dahil kusang
pinutol ni Bongbong Marcos, malinaw po yan sa pressure at sa utos po ng Estados Unidos ang pakikipag-ugnayan sa China. Yung turismo, talagang itong first quarter po, 90,000 lang ang Chinese tourist na dumating kumpara po doon sa daang libo noong 2019. Napakalaking dagok niyan sa ating tourism sector where 6 million are directly employed. So, Benji, everything is going very bad under Bongbong and the failed foreign policy niya na pag-aakap po sa Estados Unidos. Meron po kayong, sabi nyo kanina sa health, ano yung gusto nyo may sabihin doon, Carmento? Well, marami siyang pangako sa health na zero daw na gagastusin ang mga pasyente na papasok sa at least basic Sabi nga po, cost. doon sa ano, parang sa, wag naman sana yung mga may stroke o kaya doon sa mga cancer and Yeah. dialysis and everything. Pati ho pati ho dental services. Parang 20 peso rice yan, no, na 3 taon natin hinintay at nung dumating pasulput-sulput lang at depende sa budget, at depende sa panahon ng politika. Saka lumilitaw yung mga 20 peso budget. Wala pong budget po ang bansa dahil po ang ating utang ay 16.7 trillion pesos na po at tuloy-tuloy na lumolobo sa habang ang ang pagwawaldas po ng Kongreso ng Malacanang sa daan-daang bilyon na mga budget po ng General Appropriations Act ay kanilang tinutuloy-tuloy. So, sabay po diyan, tinataasan ng taxes natin. Alam naman natin yung controversy ng huling tax na 20% sa long-term savings, no, sa savings ng mga mamamayan. At ngayon, gagawa na sila ng retail bonds para sa mga maliliit na savers sa GCash halimbawa. Makakabili na ang maliliit na tao ng mga bonds daw na retail, ilang piso, which of course people can't afford anyway. So yung ating utang po na talagang napakalaki na po, at lalaki po yan at sasabog po leading to a collapse of the economy. Pagka So binanggit marami po, siyang, yes, go ahead. Carmento, pag binanggit po yung utang, sabi nga po, binabudget po yan doon sa, pagkatapos po ng SONA, maliban na lang, parang ito, kontra SONA, di ba, ganyan. Ang tawag po doon, nabanggit din ng Presidente doon sa kanyang SONA, yung tinatawag na babala niya sa Kongreso, na kapag nagkaroon ng insertion doon sa National Economic Expenditure Program, yung NEP, nagbanta siya niyang ibibito niya raw po itong mga insertion. Bahala na, kahit na handa siyang magkaroon ng re-enacted the budget for the 2026, gagamitin no ang 2025 budget. Kamentong. Well, nakita po natin ang pagka-devious po niyang proposal na yan dahil po pag kanyang ibinito yung 2026 budget na pwede naman niyang gawin, babalik nga sa 2025 budget kung saan napakalaki po mga pang-abusong nangyari na po. So libre na po sila at hindi na ma-examine po yan pag re-enacted budget ang mangyari. Lahat po ng katiwalian na nakita po natin na hindi naman naimbestigahan dito sa 2025 budget, magagawa nila without examination anymore kasi sasabihin nila re-enacted budget lang yan. So malalim po ang pagkatuso talaga nitong si BBM at nung mga gumawa po ng SONA speech niya. At yung pong tawag ko doon, kanina nakakapanayan ko lang si Ginoong Leonie Montemayor at sinasabi niya na parang hindi na-feed ng tamang informasyon ng Presidente, lalo na doon sa benting bigas, meron na. Talagang daw po yun pong pagsusustain ng bigas na yun, problema. Well, itong administrasyon ay naniniwala sa propaganda. Akala nila lahat madadaan sa propaganda. Pero ang katotohanan, ng realidad ay talagang nararamdaman po ng taong bayan sa sikmura at sa pang-araw-araw na buhay. Kaya po, yan, propaganda din yan sa mga sinasabi na tungkol sa agrikultura, tulad ng sabi ni Montemayor. No?
I think parang nawawala na po ang epekto po ng propaganda na yan. Wala na pong naniniwala sa kanila at naghihintay na lang ng pagkakataon na matanggal yang si Bongbong Marcos at yung buong pangkat po niya. Kamentong, gusto ko lang kong itanong din po itong sa ibang punto. No? Alam ko ang inyong grupo ay nagsasagawa din po ng mga anti-war movement. Hindi lang ho, siyempre, lalo na nakatutok ko dito sa mga tinatawag po naman no, na issue po ng katatagan sa rehiyon. Doon ho sa pinaghahandaan, halimbawa, sabi nga po, mataas ang tension sa rehiyon ng South China Sea o Taiwan Strait. Pero may nangyari doon sa Cambodia tsaka Thailand. Ano po sila, nag-away na kung saan yung pong tinatawag ko na Asian spirit na pagkakaibigan, pagtutulungan, parang nahahamon ngayon. Ano kaya ang epekto nito dito sa atin dyan sa Taiwan Strait, Kamentong, kung meron man? Well, sa buong Asia, matahimik naman po tayo except sa mga bansa na nakikialam ang Amerikano at marami po silang mga in-place na assets. No? Tulad ng Pilipinas, South Korea, Japan, Thailand, and even Cambodia. Alam po ninyo yung present premier po ng Prime Minister ng Cambodia na minana galing sa tatay niya, Hun Sen. Ang kasalukuyang bata na Prime Minister po, si Hun Manet po, ay West Point graduate din po yan. Ang Cambodia tulad ng Thailand din ay kontrolado ng maraming oligarchs na kontrolado ng Amerikano. So yung Prime Minister naman ng Thailand din po si Shinawatra, mahirap po yung first name, Porn. Anyway, ano din yan, asset din ng mga Amerikano. Mukhang nagkaroon ng usapan itong si Hun Manet at saka si Fight Paul, hirap na hirap ko ito mag-pronounce po no. Gumawa, well actually sa loob ng Thailand po may effort ngayon na mapalitan po itong gobyerno ni Shinawatra ng mga pa-retire na military na mas associated with the nationalist and patriotic policy. So mukhang ito ay gawa-gawa lang para magkaroon ng drama at ma-destabilize yung Thai political situation para mapigilan po yung pagpasok ng bagong pwedeng liderato ng Thailand, no? Pero po yung so it's very complicated but both sides are being played by the Americans. Pero Kamentong, yung pag-escalate naman yan, sana hindi na mantong pa sapagkat mahirap baka maging mitsa pa yan ng kung anuhan dito sa ating rehiyon. Well, sa simula pa po ng insidenteng yan, sinabi ko na hindi magtatagal yan dahil theatric din po yan. Tulad ng maraming mga skirmishes sa mundo, may mga theater po yan, dinadrama po ng mga politiko at ng mga military elements and then the foreign power behind the throne. And nagkaroon na po ng handshaking sa sponsorship po ni Anwar Ibrahim na chairman ngayon ng ASEAN. At sa darating na Lunes ay magkakaroon na, may ceasefire na po ngayon. Ayun, And sa darating na Lunes, darating na Lunes may peace talks na. Yun po pinakamalaga. Anyway, Kamentong, unless meron po hindi na itanong sa inyo, go ahead po dito sa panay mo na ito ngayong umagang ito. Well, nabanggit mo, Benji, yung anti-war na ating kilusan at ating kampanya, ating krusada na nagsimula noong 2023 nung tayo ay nagkaroon ng malaking kongreso at caravan to Tugigaraw at nung nakaraang 2024 ng Agosto sa Cebu naman po tayo nagkaroon ng Congress coordinated by the now Governor Pam Baricungatro. Nitong nakaraang Pebrero 2025 tayo ay nagkaroon ng Congress din po sa Cagayan de Oro, Anti-War Congress. Na maibabalita ko po sa ating mga taga-pakinig po sa programa mo, ka Benji, na sa September 2, the formal anniversary of the end of the World War II,
tayo magdadaos din po ng isang kongreso sa Cebu naman ulit dahil po nakakausap lang po natin sa now Governor Pambari 4 na lunsad po ng isang kongreso po doon sa Cebu. We're planning to invite, of course, Governor Pambari 4 will speak, and we're planning to invite Sara Duterte to discuss neutrality and the independent foreign policy. We are planning to invite Senator Amy Marcos and Senator Marcoleta to speak their mind about the foreign policy and the situation ng Pilipinas at China. So September 2, anniversary of the end of the Second World War, para mapaalala po na dapat matigil na po itong 500 taong mga gera na dala po ng Western colonialism. Now, itong Agosto, maraming paalala po sa atin na ang gera po walang makikinabang kundi yung mga finance oligarchs at na nagfi-finance po ng mga gerang yan at mga arms manufacturers, no? August 6 is the anniversary of the Nagasaki atomic bombing. August 9 is the anniversary of the Hiroshima bombing. At Pilipinas po, formal end ng Second World War was September 2. So we're preparing for that. So we hope we can continue to broadcast this development for September 2 in the coming programs mo, Benji.